Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan natin ang basics ng zero. So isang feature ng zero ang pag-uusapan natin ngayon, and kung interested ka, please keep on watching. Until the end, do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So, how to upload bank transactions in Xero? So, kapag pumunta tayo sa dashboard, makikita nyo dito yung iba't ibang bank na meron tayo. So, kung gusto nyo mag-upload, ang gagawin nyo lang is pwedeng click nyo tong 3 dot and then import a statement, or punta kayo dito, click nyo to BDO USD or yung mismong bank account nyo, and then manage account, import a statement. So, kung nasa dashboard kayo, ang mas madaling way is yung pag-click dun sa 3 dot, okay? 3 dot, and then import a statement. Okay? So, ngayon, meron tayong tatlong step. So, upload, import settings, and then review. So, prepare file for upload. So, ngayon, meron tayo ditong CSV template para ma-make sure natin na yung format ng i-upload natin is same po doon sa format ng Xero. So, ngayon, makikita nyo, ito yung mga information na kailangan. So, ang importante dito is yung may mga asterisk lang. Pero, syempre, bank transaction to, mas maganda kung lahat ng information dito is malalagyan natin. Okay? So, kanina, meron na akong na-create na bank transaction na pwede natin gayahin to upload. So, okay? So, meron tayo ditong 6 na transaction na i-upload. So, meron tayong date. Copy natin to. Date. So, dapat amount. Actually, kahit naman hindi siya sunod-sunod. So, di ba sabi ni Xero, date, amount, pay, description, reference, check number. Hindi naman kailangan na sunod-sunod yung hindi naman kailangan na ganito yung pagkakasunod-sunod kapag nag-upload tayo. Hindi kailangan. Kahit magkakaiba yan as long as yung information na nire-require nila ay nandito. So, date, amount, pay, description, reference. So, kunwari, gagamitin ko yung format ng Xero. Lagay ko rin dyan. Okay? Amount. Lagay ko rin dyan. Payee. Meron akong payee dito. And then, may description. Ito yan. Reference. Wala akong reference. Wala rin akong check number. So, okay lang yan. So, ngayon, sasave ko to. Make sure na naka-CSV. CSV. Save. Okay? So, ngayon, punta tayo sa Xero and try natin i-upload. So, select file. And then, ito siya. So, ngayon, uploaded na. I-next mo lang. And ngayon, kailangan mo siyang i-map and i-assign yung mga columns doon sa spreadsheet mo. Sabi dito, column heading from CSV file. So, date. Ito yung data, transaction date. Tama naman. Amount, transaction amount, payee, description, So, reference, walang amount kaya empty to, or walang data kaya empty. Check number, wala ding data, pero pwede nating lagyan yan. Okay? And then, makikita mo dito yung mga transaction preview. So, kung tama ba siya. Okay? Okay, next.
So, i-check mo kung tama siya. Okay? Okay, complete. So, ngayon is nandito na siya sa bank transaction, sa reconcile tab. So, meron tayong receive at saka spend. So, tama naman. Ang kailangan nyo lang i-make sure is, katulad nito, BDO-USD, pero ang currency niya is Euro. So, i-make sure natin na kung anong currency nito, account name, so Euro. So, this is just an example. So, kung Euro siya, i-make sure mo na Euro talaga yung account name. Kung USD siya, so mali na yung currency. So, kung mali na yung currency na na-create natin, i-make sure nyo lang na mag-create kayo ng panibago. Okay? So, ganyan siya. So, okay na to. So, uploaded na yung ating bank transaction. So, for example, let's try to upload ulit yung same information na in-upload ko. Okay? So, gamit naman yung sarili kong format. Kasi kanina, date tapos amount yung nakalagay dito, di ba? So, hindi ko siya pinagsunod-sunod. Ganito yung format na meron ako. So, try natin kung ma-upload siya. Save as CSV. Okay? So, ngayon, i-try natin siyang i-import. So, manage account, import a statement. And then, select file. Okay? Select mo lang yung tamang file. Next. Sabi dito, invalid columns assignments. One or more column assignments are no longer valid. Amount is missing from previous file. Kasi, check number, date, and reference. So, ngayon, hindi siya nadidetect na 0 kasi yung format natin is, i-open natin ha. Open natin. So, ito siya. So, ganito siya. Date, date description, payee amounts. Pero yung sample template ni 0 ay ganito. Hindi kasi siya na-detect ni 0. So, may make sure nyo na ganito siya, date. Yung date ay may asterisk, description, amount, at saka yung amount, okay? Payee, okay? Okay, so okay na yan. Save ulit natin. And then try ulit natin i-upload. Kung ma-upload siya. So, choose another file. Select. Okay. Next. One column assignments are no longer valid. So, check number and reference. Kasi kung makikita nyo, wala naman tayong check number dito at saka reference. So, okay lang yan kasi hindi naman siya required at saka wala naman talaga tayong data. Okay? So, okay lang yan. Gagawin natin is to continue. And then, makikita nyo date, description, payee, amount. So, next. So, ngayon, okay. Complete import. Okay. So, na-import siya ulit dito. Actually, hindi siya na-import. So, kanina 6 na to. Tapos, ang in-upload natin, dapat 12 na siya. Hindi siya na-import kasi existing data na siya dito. Okay? So, another example. So, kapag existing data na, kahit i-import mo pa siya, madedetect siya ni 0. Okay? Another example is, ito naman. So, for example, nag-import ka, okay? Nag-import ka. So, ngayon, ganito ang format mo. Day, month, year. Ulit? Day, month, year. Pero, for example, ito, nagawa mong 31. Dito na lang. 31 to. Tapos 05. Okay? So, kumbaga, na mali ka ng format dito sa dalawang dulo. Okay? Baguhin natin yung amount.
980 to negative 2. Tapos ito ay 86. 86. Ito naman ay so I'm just thinking kung anong number ha. So for example lang to. So kunwari ganyan, okay? So nagkamali tayo ng format. So pero hindi natin siya na nalaman agad na mali tayong format. So confident ka na, okay, tama to. So sinave mo. Tapos pumunta ka ulit sa manage, import. Tapos select. Next. So ngayon, sabi, the file uploaded has different column headings from previously imported files. Please review that column headings are assigned to the relevant field. So ganun lang din, i-upload lang, check lang natin na tama yung mapping, description, reference, check number. And then, ngayon, may option to select date format. Select the date format you use. So, kunwari, ito. Kasi alam mo, ito siya. Date, month, year. Next. Sabi, the date column has value that don't match the transaction date. Kasi nga, iba yung format natin. So, hindi siya nadidetect ni zero. Kapag nakakuha kayo ng ganyang error, punta ulit kayo sa statement na ina-upload nyo and i-make sure nyo na tama na. So, 31, 5, okay? And then, try natin i-upload. So, cancel natin to. Try naman natin siyang i-upload sa iba. Okay? So, manage, import a statement. Tapos, select file. Okay? Next. So, ngayon, transaction date. Okay? Reference. Check number. So, ngayon, na-detect na niya. And ngayon, okay na siya. And then, complete import mo na. So, since same yung format mo, wala kang naging error. Okay? Another example na pwede mong ma-experience is same file yung gagamitin natin. Okay? Kunwari, itong 980, nalagyan natin ng kung anong special character. Okay? Sinave natin and try natin i-upload. So, manage, import a statement, select, okay, next. So, ngayon, nababasa naman niya. Okay, reference, check number. Next, sabi naman dito. So, the amount column has values that don't match the transaction amount. Kasi nga, meron tayong special character na nakikita. So, ngayon, gagawin nyo, balikan nyo ulit yung inyong CSV file na ina-upload and i-check nyo yung column na sinasabi niya, which is yung amount daw. So, amount column. So, ngayon, pag chinek mo, okay, kita ko na. So, remove mo lang yung special character na yun, and then save mo, and re-upload mo siya. And ma-upload na siya ni zero. So, ganun lang mag-upload ng bank transaction sa zero. So, sana marami kayo natutunan sa video na to. And if you want more videos like this, just let me know sa comment section and Kaji will try to create more videos for you. I'll see you again sa next video ko. Bye!